Magandang araw mga kuha, no? So eto, pang ilang araw na ba natin? Pang 5 araw na, no, dito. So ganito katahimik yung dagat dito sa Balabac mga kuha, no? At ganyan kalinis yung dagat nila. Nakikita na yung ilalim, no? So blue green, parang ganun yung kulay ng dagat dito. So ito yung lancha na nakikita mo sa aerial view, no? At tapos ito naman yung bahay, no? So dito bibili sila ng mga lapu-lapu o nangunguha lang dito, no? Yung mga mangingisda niya, mangingisda namin dito. Tapos ginagawang tuyo o yung mga katagbak, no? So dito na rin niya binibilad sa gitna ng laot, no? Dito walang langaw. Tapos pagkakuha nung isda dyan sa dagat, binibilad ka agad. Kasi para simula sa pagkuha, pagbilad at pag-deliver sa inyo ay halos 4 na araw lang. So fresh na fresh yung tuyo na makukuha ninyo. So yung mga isda sa bato, yung mga lapu-lapu, yung mga katangbak, basta ganun, mga ganung isda, ano, masasarap. So dito sa laot nila, marami yan dito sa ano, kasi dito wala dito ng bubumba, walang naglalagay ng bumba, no? Yung mga nagdidinamita. So mayroon na kami mga kontak dyan sa Davao, sa Tagum, Bansalan, no? So hintay-hintay lang sila kasi ngayong araw sila mag-i-start ng pagunguha ng mga isda. So dito mga ko, ano, masaya naman yung araw namin lagi dito. Laging fresh yung ulam, mananabaka. Tapos mawawala yung stress mo sa ganito, no? So yung mga bangka yan, yung dalawa dinala kasi umuwi sila sa land, no? So sa land na nun. So ito yung lansya ni Boss Aris, no? Mabiyahe ng Malaysia to, no? Kumakarga to ng mga produkto din. So yun, umaga mga ko, ano, itong umaga at least napakita ko sa inyo ang ganda ng paligid dito sa Balabac Island. Good morning mga ko, ano. So ito, kape-kape tayo. Meron lang akong ipapakita sa inyo, no. Ito kahapon pagkakuha namin ng mga shell, bali meron akong nakitang anomalya doon sa shell. Kapag yung may anomalya sa shell, yun ang tinatawag nilang perlas, no? Actually nakadikit pa siya sa shell, so kinuha ko na. Papakita ko sa inyo. Ito, ikakating ko lang, tapos pwede ko nang display. So ang shell na to ay shell nung talabang malaki. Hindi siya taklubo. Maitim siya, no? Yung kinukuha namin. So nakuha namin to kahapon. Pagkuha namin ng mga shell, sinisid namin. Pagbukas ng kasama ko, nakita niya itong anomalya. So tinignan ko at itinabi ko. So magandang pagkakahugis, may mga kulay, tapos inangat siya. So tingnan natin para malaman ninyo kung ano talaga itong nakuha ko. Ito ngayon yung nakuha ko mga ko, ano. So ito yung sinasabi ko na anomalya. Ito, no. Ayan yung ano ng
ng perlas, no? So sa paligid niya may iba-ibang kulay yan, parang ginto, parang rainbow. Ayan, no? So dilinisin pa yan. Ayan siya, ayan. Ayan, no? May mga rainbow, may blue, may silvery gold. Yan siya. So nakuha namin to. So ito yung shell, itong tinutungtungan niya, ito yung shell, no? Ayan yung shell. Ayan. Tapos napasukan siya ng bato dito sa loob, at ito ay nilagyan niya ng parang protection. Ito yung laway niya na tumigas. Tapos bali naging yung bato ay nagiging perlas na siya. Yan yung perlas, mga kuha. So kakaibang perlas nito, mga kuha. Ito kakaiba yung perlas niya kasi may kulay siya, may kulay na silvery, parang rainbow. Ayan, ayan siya, diba, umangat siya. So yan yung perlas nitong shell na to, yung malaki, no? Hindi to taklubo, mga kuha. At ito ay may halaga, may halaga talaga ang perlas na to. Yan, oh, silvery, may rainbow, may black, may parang rainbow color. Yan siya. So hindi ko tatanggalin yan dyan, mga kakuha, no? Tapos ayun, tapos no, parang may gold ba, no? Gold color dito ay mga yun, parang ano siya, yung may kulay siya na parang rainbow ba. Ayan, malaki ito, mga kuha. Isang ganito, tingnan mo, oh. Isang ganito, ito. Ayan. Ayan siya, isang ganyan, oh. Oh, yan, isang ganyan. Hanggang dito sa guhit. Ayan. Hanggang diyan sa guhit na yan. Ayan, oh. Ayan. Oh, hanggang dun sa guhit na yan. So nakaumbok siya. Kahapon hindi ko pa ito nalinisan, mga kuha, no? Ngayon ko pa lang ito dilinisan, no? Kasi ikakating ko pa ito. Kakating ko rin dito. Hindi ko nagagalawin itong shell niya. Kasi ito nagpapatunay na siya ay perlas ng shell na to. So bihira ka makakuha ng shell, perlas sa ganitong shell, kasi kung walang nakakapasok na titira o buhangin sa kanya na masasaktan siya, hindi niya yan tatakpan. So hindi niya yan hindi mag-react yung laway ay dyan. So dahil mayroon nakapasok at siguro nasasaktan siya, kaya nilagyan niya ng laway niya, at yung laway niya nagtitigas ng ganyan. So hindi ko pa nalinisan kasi may itim pa, no? So fresh to na nakuha namin kahapon, tapos ipinakita ko lang sa inyo. Kasi ang ganitong bagay ay bihira, no? Sa 1,000,000 siguro na makuha mo na ganito, isa lang yung mayroon nito. Pero kahapon, dahil magkano lang nakuha namin ito, mga 100, pero isa lang din ang mayroon ganito. So hindi lahat. So, hindi talaga makukuha. Kung di mo rin ito sisisirin, hindi mo makukuha yung shell na to. So bihira ang ganitong tayo, no? Bihira ang ganitong perlas. Kailangan pa ito linisan to. No, bihira ang ganitong perlas sa panahon na ganito, no? Kasi hindi ka makakuha rin to kung hindi kasi sisid, you know, may pagka gold siya, silvery, rainbow, makintab, no? So napakaganda.
Kahapon maalon, ngayon tahimik yung dagat, parang walang alon, no? Parang yung ano, yung bang parang ilog siya, no? Ayun yung barko. Tapos doon kami pupunta. So mayroon na tayong hinuhukay, pero hinahanap pa namin, no? So sa ngayon, nagka-travel kami papunta dun sa aming site. So galing kaming bahay sa gitna ng laot, tapos pupunta kami sa land, mga isla na yan. Tapos yun nga, no, mga ko, dadaan kami dito sa Bakawan. Yan, Bakawan na yan. So ito Bakawan ito eh. Yan. So dadaan kami sa Bakawan dyan sa gitna, sa kanal, no? So papunta kami naman ng bundok. Ayos. So, ito yung sign mga ko, ano. Yan yung paa. Yan yung paa mga ko, ano. Parang apak ng sapatos ng babae, pero sa ulo niya ay hinati. Tapos mayroong gitna dito sa gitna niya. So ang ibig sabihin nito mga ko, ano, para kasi itong barko eh, no? Parang barko ba? O parang apak ng babae na may butas sa gitna. Tapos mayroong raya dito, parang number 10, no? Ang ibig sabihin niyan, imbis na papunta ka dun, ay wala doon. So ibig sabihin, kung mayroon man doon, kunti lang. Ang kahulugan yan mga kuha dito sa dagat, dito. Itong parang daanan ng dagat dyan dito, ay may nalunod malamang na barko dyan, na ito ang kahulugan niya, no? Yung barko ng mga Hapon na may dala ng mga ano, nalunod dyan. So yung mga Hapon na nakatakas dito, kasi ano yun mga kuha eh, bakura yan eh, tapos doon malalim yan. So itong sign na to, malamang silang gumawa nito, no? Sa dami nang nag-treasure dito, ito pinasabog pa yun naman ako ito. Pero itong tinatawag nila na Ligas Point, itong area na to, malamang may barko dito na nalunod. Kasi yung sign, imbis na papunta ka doon, ipapunta ka rito, kasi kinating niya yan eh, no? So dito ka papunta ngayon, kung saan ngayon lumulubog yung araw. Kasi palubog yung araw eh pag ganyan eh. So dito mo makikita yung area kung saan lumulubog yung araw, andun yung barko, malamang nandito lang yun, yung barko na yun. Pero ito naman yung ulo na to, itong ulo naman, no, parang long distance to short distance, mayroon namang nakalagay dito. Ito na punto na to dito, doon sa street na to. Itong palubog ng araw, doon naman sa east, ang pasikat ng araw, mayroon din nakalagay doon. So yun ang alamin natin, no, kasi itong area na to may history. May lapida nga dyan sa taas eh, hindi ko lang napuntahan, no. May lapida dyan sa taas. Dito pagka yung Espanyol pumupunta rito sa Balabac, no, Palawan, dito sila mag-entrance.
Dito rin yung sa mga ano, mga Hapon dito rin. So may nalunod diyan na barko na dapat siguro makita. Kaso lang parang natabunan na siya ng mga corals. Pero malalaman ng mga taga rito kung saan yun. Pero yung sign na to, ayun talaga yung kahulugan niya. Magandang sign na to eh. So yun mga ano, puntahan natin yung tinuturo ng paa na to.